guys, pag-usapan lang natin ang breaking news. May pasabog na naman kasi ang balibalita at exclusive na pinag-uusapan ngayon. Wow! Ang lakas ng dating. Bagay sa kanya. Daniel looks so contented and happy. Nakaka-good vibes lang ang aura niya ngayon. Grabe nga naman kasi, di ba? Na alam niyo naman siguro, nag-i-enjoy na si Daniel Padilla. Lalong-lalo na request pa ng mga fans na talagang pwedeng maging vlogger si Daniel Padilla kasi napakausay niyang magsalita. Pero alam niyo naman siguro, ang sinasabi naman ng ibang mga netizens, hindi daw marunong magsalita. Pero nung siya ay nag-vlog umano, dahil kinakausap niya ang ibang mga cast, lalong-lalo na ang mga kasama niya doon sa incognito. Diba? Grabe. Iba't iba na ang mga komento at reaction ng iba't ibang mga tao patungkol umano kay Daniel Padilla. Lalong-lalo na nakikita kasi na unti-unting lumilinaw sa maraming tao na merong kakaibang ibubuga itong si Daniel Padilla. Maliban sa ginawa niya sa kanyang sarili na ginupit niya umano ang kanyang buhok para kalbuhin, di ba? At lalong-lalo na nakaka-good vibes daw ang kanyang aura. At lalong-lalo na, siyempre, sinasabi nga naman kasi ng karamihan, napakagwapo naman ni Daniel Padilla. Good looking kasi, ika nga ng iba. Pero hindi daw siya marunong magsalita. Samantalang nung vlogger nga naman siya, marunong siya para sa iba. Diba? Lalo-lalo na sa mga solid fans ni Daniel Padilla. Eh siyempre alam niyo naman siguro, no? Kung bakit nga naman ginagawa ni Catherine Bernardo na magsuot siya ng mga dress na papasexy. Dahil alam niyo naman siguro kung bakit. Inaakit niya umuli si Daniel Padilla para nga naman kasi magpapansin. Kasi yan din ang mga nakakarating kay Daniel Padilla. Kasi paliwanag noon ni Daniel Padilla dahil siya ay na lie detector test at inamin niyang ini-stalk niya pa rin si Catherine Bernardo. Kaya alam niya kung ano ang nangyayari kay Catherine Bernardo. Samantalang si Catherine Bernardo, ini-stalk naman niya ang incognito ni Daniel Padilla at nanonood siya. Lalong-lalo na, 2 beses siyang nag-promote ng incognito ni Daniel Padilla. Kaya ang daming mga reaction ng maraming tao. Diba? Kung hindi daw kay Catherine Bernardo, dahil sa kanyang pagpopromote, hindi daw unti-unting gagaling si Daniel Padilla. Or mas pinatunayan ni Daniel Padilla sa kanyang sarili na meron pa siyang mas ipapakita or mas ibubuga para nga naman kasi mas lalo siyang makilala ng iba't ibang mga tao. Lalong-lalo na kasi noong makita si Daniel Padilla at si Kyla Estrada, may mga romantic moment na napapansin ang mga iba't ibang mga netizens at mga susuberang kapitbahay, lalong-lalo na ang mga solid fans ni Daniel Padilla, lalong-lalo na yung kulitan, arutan, at yung napaka-sweet moment na talagang kinagaliwan at kinabaliwan ng mga Dilulo fans kay Daniel Padilla at Kyla Estrada. Kung bakit nga naman nirereto kay Daniel Padilla. Hindi lang natin alam kung okay nga ba kay Daniel Padilla si Kyla Estrada. Samantalang may mga napag-usapan naman patungkol umano dahil nagkaroon ng ibang reaction ang mga tao dahil nakita nila si Maris Racal at Daniel Padilla na parang unti-unti nga naman kasing nagkakaroon ng sweet moment at lalong-lalo na meron parang kakaiba nakikita ang iba't ibang mga tao dahil sa galawan ng dalawa. Unti-unti nga naman kasing lumilinaw sa mga mata ng maraming tao na may kakaibang napapansin. Pero ngayon, pinag-uusapan ang award ni Daniel Padilla. Lalong-lalo na kasi October 2 mangyayari yon. At lalong-lalo na kung ang sinasabi ng maraming tao
kung magkakatotoo. Kung hindi pa rin marunong magsalita si Daniel Padilla tulad pa rin ng dating nangyari last 2023. Abangan na lang natin kung ano man ang mangyayari sa October 2. Samantalang si Daniel Padilla ngayon, siyempre marami siyang tour sa pagsapit ng September. Kasama niya si Ian. Siyempre maraming bansang pupuntaan si Daniel Padilla. At siyempre marami na ang mga taong naghihintay sa kanila. Ngayon, pinag-uusapan na marami ng mga bumibili ng ticket para mapanood lang si Daniel Padilla, kasama niya si Ian. Siyempre enjoy naman tayo dahil patuloy pa rin tinatawag na Kanto Boys si Daniel Padilla. Na alam niyo naman kasi inaamin naman yan ni Daniel Padilla na laking kalye si Daniel Padilla, di ba? Magkaiba sila ni Catherine Bernardo. Kasi bago nag-artista yan, siyempre pinatunayan ni Daniel Padilla na marami siyang nagawa noong siya ay laking kalye. Nandiyan na ang basketball, maraming sport alam si Daniel Padilla at tinuturuan niya si Catherine Bernardo noong sila pa, di ba? Pero ngayon, unti-unti nang dumadami ang mga project ni Daniel Padilla. Siyempre nakikilala na siya at lalong-lalo na unti-unti nang merong pag-asa na maging successful si Daniel Padilla sa larangan ng showbiz sa kanyang career. Kasi unti-unti nang pinapakita sa atin ni Daniel Padilla. Diba? Siyempre, alam niyo naman siguro, si Daniel Padilla, Dugong Padilla ang kanyang pinapakita. Lalong-lalo na kasi, siyempre, Robin Padilla. Yan ang pinaka-idolo ni Daniel Padilla na ginagaya. Pero, hindi niya makaya-kaya kasi kakaiba si Robin Padilla kung mapapansin niyo. Kasi si Robin Padilla, ang ginagaya niya ang kanyang idolong si Jackie Chan. Diba? Napakalupit nga naman kasi ng mga ginagawa ni Jackie Chan at si Robin Padilla. Pero unti-unting baka makakaya yan ni Daniel Padilla kung sakasakaling mapansin niya ang mga bagay-bagay na kayang gawin ni Robin Padilla. Na alam niyo naman siguro, bata pa yan si Daniel Padilla. Siyempre, alam niyo naman siguro, napakatapang talaga ni Robin Padilla kesa kay Daniel Padilla. Magkaiba nga naman kasi ang lahi kesa doon sa puro talaga, 'di ba? Kakaiba nga naman kasi ang mga pinapakita sa atin ni Robin Padilla.